Actually, nga nini, no, just to be clear about it, what ang ating operation against anti-fixing, this is a mandate coming from the central office and also mga batas natin no, under the anti-fixing law and also the yung ano natin smooth transactions no with respect to transactions sa mga government offices. Now, ang ginawa natin dito, regular to na operations yung ginagawa natin all year round along with all our other operational mandate. Since we have a new RD ng NBI, nag-coordinate siya sa akin, sabi ko sige, meron kaming ganito mga programa and then they implemented that surveillance at nagresulta nga ng dalawang allegedly na nahuli. Apat na dalawang fixers tapos may dalawa pang nasabit. But dun yun sa labas. It's not inside the LTO office. Now, if in case, sabi ko nga nung unang interview on that day, if meron silang mga contact sa loob, then kung matatamaan, di matatamaan. No? Pero as it is, from that incident, it was there outside. Wala man kayo makikita sa premises ng LTO offices. So, I'm not aware of any definite investigation sa loob. Hindi pa naka-coordinate sa akin yan. Pero, siyempre, between national agencies, we support and also we coordinate with them kung merong mga ganitong mga transaksyon at ganitong mga investigasyon. Pero yung sa loob, attorney, sa loob, mga personal natin, hindi na sila involved. Ano yun? Wala. Sa labas po yun. Yung operation na sa labas. Hindi sa front ng LTO, sa gilid. No, nangyari, parang ang nangyari yata, to be clear, I don't know if you were briefed properly, meron silang parang barter. No? Na kumuha ng kliyente, o sige, ganito yung amount, yung transaction na ganyang amount, tapos dinala nila sa isang opisina. From that on, pagtanggap ng marked money, ito na yung nagkaroon ng sting. So, are you denying na walang personal lang yung involved? Yes, of course, for that incident, walang personal ng LTO involved. No? So, yung investigation na yun was concentrated on those people na nadakip nila. Sa labas yun, hindi yun sa loob. Kasi nagulat ako yung mga context nung reports sa loob ng LTO. It was not, just to be clear about it, it was not inside the LTO premises. Sa labas yun. So it's region-wide yung ating operations. Kaya kung mapapansin niyo kung nakakapunta kayo sa aming tanggapan, meron nga kaming bullhorn sa labas eh. No, kasi binubugaw namin yung mga ganun, yung nagpa-market. Yung mga market nila, binubugaw namin yun, yung guards namin. Kaya wala yun sa aming tanggapan. Ano ba yung mga attorney, yung mga nag-offer ng emission at saka medical? Ito yung mga tao yun. No, for medical, ang limitation nito, pag medical clinic ka, what you have to entertain are medical examinations for new licenses and for student permits. Ganyan yun. Pag emission naman, sa registration ng mga kotse. No? Now, yun nga, makikita nyo naman yan sa gilid, marami yung mga naglalako. For me personally, there's nothing wrong kung nag-e-employ sila ng mga marketer nila. Kasi negosyo yan, di ba? You market your business. You attract clients. You know, the problem there is, kung sinisingilan ninyo ng mas malaki at sobrang taas nung sinisingil ninyo sa publiko. Siyempre, as a business, you are allowed to fix your rates. Di ba? Wala namang ceiling dyan eh. May minimum. No, hindi pwedeng bumaba. Pero wala namang, as far as I know, wala namang ceiling yan. So they're entitled to do their marketing. Then they give their own commissions. Pero iba na yun pag pinifix nila. Di ba? Hindi nakano. Kunyari ako yung medical. Pwede naman sabihin ko kung naka-attach ako sa isang driving school, okay, ito yung rates. Kung gusto ng kliyente, di ba? Ito yung rates. Kung kailangan mo pa mag-driving lessons, ito yung rates ng driving school. Ganito yung babayaran mo. O itong tao ko para samahan ka doon at facilitate. There's nothing wrong with that. As long as you facilitate it. You can charge this respective to that. Pero hindi yung gagawa nyo ng package. Diba? Pangit yun eh. Kasi
ang opisina na nagne-negosyo na may lehitimong permit, may bayad ng business permit, may company name, at nagne-negosyo dyan, pwede naman sila mag-facilitate for services. Services lang. Pero yung mga walang mga karapatan magnegosyo, walang mga business permit, hindi nagbabayad sa ating local government, hindi nagbabayad ng buwis, doon tayo nagkakaproblema. So yung dalawa na na-mention ni PIRT is legal yun sila? Yeah. Yung dalawa yung Quezon Calungsod and Easy Auto Riding School Academy. I cannot comment on that. I do not know kung anong eksakto na outfit yung ano. I was just there. I was called when their operation happened, no? So tinawag ako at hinarap naman natin yung mga tao. Pinuntahan ko, no? Pero hindi ko alam kung anong eksakto na establishment yun. But the point is, what we're doing is that we're trying to rid our agency of yung mga ganitong klaseng practice. As I've said, uulitin ko lang, yung mga negosyo na accredited sa amin, like medical clinics, driving schools, PETCs, may mga regulatory powers kasi tayo dyan sa kanila at alam nila yung kanilang mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. So, panawagan ko nga, pwede nyo namang gawing matino yung inyong mga transaksyon. Diba? Wala namang problema doon. As long as you follow what is mandated upon those offices. Now, kung meron kayong mga barker talaga, naintindihan naman natin yun eh. Diba? Kailangan nyo mag-atak, oy, kailangan nyo ng tulong dito. Anong bang needs niyo? Etong medical clinic na to, nandito. Okay, itong driving school na to, dito ilalagay. Pwede naman nilang gawin yun. Pero wag nilang hayaan na yung mga nagtatawag na yun ang mag-fix ng rate. Kasi meron silang mga sariling rates na doon sa kanilang mga opisina.